at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At mag-throwback lang tayo ng konti ng mga 3 linggo. Narinig natin na nagpakain si Jesus sa higit 5,000 katao gamit lamang ang ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Ito ay ipinagpasalamat ni Kristo at saka ipinamahagi. At dahil nakakain, nabusog yung mga taong naroroon, yung sumunod na linggo, siya'y hinanap nila. At muli, ang nililinaw ni Jesus, kung bakit nga ba nila hinahanap siya. Dahil ba nakakain at nabusog o dahil nakita nila yung palatandaan na ginawa ni Jesus. Kaya't nung sumunod na linggo, sinabi na rin ni Jesus na, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang tinapay na nagmula sa langit." Kaya ngayong linggong ito, inuulit muli sa atin na ipahayag ang tungkol kay Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay, ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang ating simbahan ay isang tahanan na kung saan ang isa sa pinakamahalaga na dapat naririyan sa tahanan ay ang pagkain. Basic yan. Pagkain. Kailangan ng tamang pagkain, kailangan natin ng sustansyang pagkain para tayo sumigla, para tayo mabuhay. Kaya itong simbahan natin, kung saan mang simbahan, gaya ng mga ipinapahayag, laging naghahanda ang Diyos ng piging para sa atin. Kamusta ba ang inyong linggo? Pagod lang. Nakita ba yung purpose? O napagod lang. At ngayon, nagbabalik tayo dito sa simbahan. Linggo na naman. Ang sinasabi ba natin ay, "Ay nako, linggo na naman." O, "Ay salamat, linggo na naman." Kasi ibig sabihin, linggo na naman, makakarinig na naman tayo ng mabuting balita,
makakarinig na naman tayo ng pangaral mula kay Jesus, lalong-lalo na makakakain na naman tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Maraming kasing kagutuman ng tao. Gutom na gutom ang mga tao. Pero hindi natutuklasan kung ano talaga ang papawi ng kagutuman. Bagamat yung realidad, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan talaga nating kumain at pakainin ang ating pisikal na pangangatawan. Pero hindi tayo dapat nakafocus lang doon. Kasi tayo ay composed ng body and soul. Hindi pwedeng body lang, kundi pati yung kaluluwa natin, kailangan natin pakainin. Kailangan natin pasustansyahin. At ibinibigay yan sa ating pagdiriwang ng banal na misa. At kapag ang isang tao may sustansya, ito yung mga mangyayari sa kanya. Sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, ang sinasabi po dito, kapag kumain ka ng pagkaing inihanda ng karunungan, sabihin nyo nga po, karunungan. Sino ba ang tinutukoy na karunungan sa Biblia? Si Jesus. So ang karunungan ay naghahanda ng pagkain para sa atin. At kapag kumain tayo ng inihanda niya, tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman, katalinuhan. Yung katalinuhan na magdadala sa atin at magpapakita sa iyo na higit na mahalaga. O kaya naman, kulang ang lahat ng mayroon ka sa mundong ito kung wala ang pagkaing ibinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi matatapos yung kagutuman. Yung kagutuman mo sa pera. Yung bang kung tutusin, marami ka ng pera eh. Yung tutusin, maganda na ang buhay mo. Pero, sige ka pa rin ng sige. Gusto ko pa ng marami, gusto ko pa ng marami. Ang tawag natin dyan, dupang. Yung mayroon na, sige pa, para bang pag tinignan mo sa image, ang taba-taba mo na, hindi ka pa makontento. Ang dami mo ng pera, ang dami mo ng kayamanan, hindi ka pa rin mabusog-busog. Hanggat hindi mo kinakain ang pagkain ibinibigay sa atin ni Jesus. Kahit anong pagsha-shopping ang gawin mo, kahit anong pagliliwaliw ang gawin mo, kahit ilang lalaki ang patulan mo, ilang babae ang pasukin mong relasyon, hindi ka mabubusog dyan. Kahit ilang laruan pa at anong modern gadget ang kunin at ibigay mo sa iyong mga anak, hindi yan mabubusog. Kaya upgrade lang tayo ng upgrade, di ba? Palit lang tayo ng palit. Pero kung ang isang tao na tumatanggap kay Kristo sa ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, nagiging matalino ang taong ito. At kapag matalino, ibig sabihin nalalaman niya na kung ano talaga ang nararapat. Yung essential, yun lang. Pero sadyang, hindi ko alam kung, sabi ko nga, sa dami ng tao dito, tayo lang ba talaga ang inimbitahan ng Diyos? O tayo lang talaga ang tumugon sa imbitasyon ng Diyos na magsalo-salo sa banal na pagdiriwang? Kasi yung iba, hanggang ngayon, nakahilata pa. Yung iba naman, nagtatrabaho na. Linggong-linggo, nagtatrabaho na. Kaya nga may naririnig tayong naghihinang dyan sa labas. Kasi kailangan magtrabaho para sa kanila, magtatrabaho. Kasi sayang
ang kikitain. Dahil yung kikitain natin ay pambili ng pagkain. Na narinig natin, ang sabi ay 64 pesos lang kada tao. Okay na yan sa isang araw. Mabubuhay na ang isang tao sa 64 pesos na budget. Pero may mga taong below 64, di ba, ang budget, kulang. May mga tao namang 1,000 na nga yung meal kada araw, kulang pa rin. Yung sino nakatanggap na ng tupad, 4-piece. Senior citizen, anong tawag sa inyo? Anong tawag sa inyo? Kung ano-anong pangalan pa yan, no? Diba? Hindi talaga eh. Salamat sa grasya kung mayroon, no? Pero, di ba? Hanggat hindi natin talagang nauunawaan yung pagkain na binabanggit ni Jesus, hindi talaga tayo magkakaroon ng buhay dito sa mundong ito. Pero tandaan natin lagi, ang pagkain na ibinibigay ni Jesus, yan ay pagpapalakas pa lamang sa atin para sa susunod na buhay natin. Huwag lang basta yung paano ka mabubuhay dito sa mundong ito, kundi kung ano din ang magiging buhay natin sa kabila. Saan malinaw, ibinibigay sa atin ni Jesus, ang kumakain ng ibinibigay niyang pagkain, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen?